Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga kabayan. Umpisahan na po natin, mga kabayan. Ito po, isa-isa na pong nabubunyag po ang mga pinaggagawa po ng mga politiko natin, lalong-lalo po sa Kongreso, mga kabayan. Lalong-lalo po sa issue ng flood control. Nabubunyag na po. Katulad po nito, mga tambay, sa La Union po. Grabe daw po. Ayon po rito sa balita, sa La Union daw po ang kickback daw po sa flood control ay ginamit daw po umano sa boat buying, mga kabayan. Sino po ba nagdadala ng proyekto? Lalong-lalo po pagka flood control. Kanino po mga proyekto yan at dadalhin po sa mga probinsya? Siyempre po, ang kanila pong mga representative, congressman. At sino po ba ang congressman ng La Union? Siyempre po, yung sikat po na gustong-gusto pong ma-impeach ang vice president. Ito po, kauna-unahan po yan. Yan po ang napakaingay na congressman na talagang gigil po na impeach ang vice president, mga kababayan. Ang congressman po ng La Union na si Ortega, mga tambay. Ortega po, mga kababayan. At siyempre, dalawa po ang distrito nila dyan. Yan, dalawa po ang congressman. Yan po yung isa. At siyempre po, ang sikat na sikat ay po si Ortega, mga kabayan. Grabe po. At ang gobernador po dyan ay Ortega rin po. Ang gobernador po dyan ay governor po nila ay si Mario Ortega, mga tambay. Mario Eduardo Ortega. At siyempre po, si Paulo Ortega po ng First District, mga tambay. Dalawa lang po ang congressman nila. Kaya grabe po. Pakinggan po natin itong balita, mga kabayan. Ibang klase. La Union pa lang yan, mga tambay. Pero bumubuhos na po ng pera galing daw sa flood control. Pero sila po yung nagbibintang na napakarami daw pong korupsyon, lalo-lalo ang 125 million confidential ng Vice President ay gustong-gusto po nilang impeach. Samantalang po sila, ang hinahawakan pala nila umano ay bilyong-bilyon, mga kababayan. Kickback! Ayon po sa balita. Pakinggan po natin. Dahil sa flood control scandal, mas lumakas pa umano ang suspetsa kung paano bumaha ng pera sa lalawigan ng La Union. Wow! Eleksyon. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kumbinsidong ginamit sa vote buying ang mga kickback sa proyekto. Wow! Yan ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Magtungo naman tayo sa Hilagang Luzon, partikular sa probinsya ng La Union, kung saan matatagpuan ang Bawang River Basin, na kung saan matindi ang congressional insertions. Sa tulong ng mga concerned groups and individuals, napansin namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024, ay biglang tumubong parang kabute sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Dahil sa expose ni Senador Ping Lacson, nakumpirma raw ang hinala ng ilang taga-La Union. Bumaharaw ng pera dahil nabuksan ang gate ng biyaya, ang maanumalyang flood control project, at ito umano ang ginamit sa pambili ng boto. Sa video na ibinigay ng isang source na tumaging magpakilala dahil sa takot, walang tigil daw ang pila sa mga barangay hall. Wow! Ang masaklap, barangay officials mismo ang nagpapamigay ng pera. Grabe 5,000 bawat isang tao. Wow! At yun ay staggered na ibinigay. Hanggang sa pinakalas minute is hanggang madaling araw, umaga, during the election mismo, nagpamudmud sila ng pera. Grabe! Buong La Union po yan. Sa bayan ng Pugo, 3 ang inaresto dahil sa umano'y vote buying. Ayon sa COMELEC Region 1, sa kabuuan, 4 na insidente ng vote buying ang naitala sa La Union. Sa lahat ng yan ay ni-request namin yung mga complainants na mag-submit ng kani-kanilang mga affidavit complaints and yung mga pinicture nila ng mga ebidensya ay isubmit na rin sa amin. Pero lahat ng ito ay walang tumugon doon sa aming request. So with that, kinakailangan na natin na i-dismiss yung case.
Kumbinsido si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagamit ng mga politiko sa vote buying ang kickbacks sa flood control projects. Meron pa nga umabot ng 15 and then 25,000 pa eh. Per vote during the last hour. Grabe, Umabot pa ng mga 25,000 eh. Popular din yun, na lugar na talagang matindi yung flood control project na ito nga, nakakatanggap na nga ako ng mga pictures doon eh. Mga documents doon, galing doon sa lugar na yun, sa provinces at ibang provinces. So, sa tingin ko, tama yung hinala na yun eh. But it requires, let me check the analytics kasi. And kailangan din na magkaroon din tayo ng intelligence, gather intelligence para malaman natin, para to substantiate yung ganong hinala. Ayon pa kay Senator Lacson, 20 hanggang 25% ang nakukuhang kickback ng mga politiko mula sa substandard at guni-guning flood control projects. Ilan sa mga proyekto sa La Union ay nasira dahil sa bagyong Emong. Nagpadala ang BNC ng mensahe sa Facebook page ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega at 2nd District Congressman Dante Garcia para sila ay mahingian ng komento tungkol sa issue. Pero hindi pa sila sumasagot. Siyempre, busy-busy eh. Busy-busy. Bakit sasagot? Busy-busy mag-imbestigan ng mga kontraktor. Di ba? Mga contractors, busy-busy. Saka busy-busy po sila mag-imbestiga doon po sa DPWH. Mga bumaha, mga ghost project at bigla kabuting, bigla sumulpot. Yan, 2 congressman po ang nagdala po ng biyaya. Mga kabayan, ang 2 congressman ang nagdala ng biyaya, kaya po binabaha po ng pera ang La Union, lalo-lalo po nung panahon ng kampanyahan. Ibang klase po. Ibang klase po to si Paulo Ortega. Mga kabayan, napakalinis na politiko po niyan dahil gustong-gusto nga po mag-impeach yan eh. Di ba? Yan, naglalabasan na po ang mga baho ng mga politiko, lalong-lalo po yung mga gustong-gustong magpabagsak sa mga Duterte. At kay dating Pangulong Duterte, napabagsak nila, di ba? Pero hindi po bumabagsak pa si dating Pangulong Duterte. Babangon po yun. Dahil ang katotohanan po ay napakahirap pong pabagsakin. Ang bumabagsak po, ito po mga gawain ng masasama. Hindi po ba? At yan po, nabunyag na po. Yung sinasabi nga po natin, mga kabayan, madalas. Ang mabaho po, ang basura, at yung mga dumi, hindi mo pwedeng itago ng pangmatagalan yan. Kahit po saan po ninyo itago yan, isiksik at napakatindi ng pagkakatago. Aamoy at aamoy po yan. Ayan po mga tambay. Ayan, ano na po nangyari? La Union, ayan, ayaw pa rin po sumagot at hindi pa po sumasagot. Wala pong iniwan niya sa mga ibang congressman. Katulad po ng Maynila, yung congressman po ng Maynila, di ba? Na nag-iimbestiga po ngayon sa Kongreso. Magkakasama po sila ron. Nag-iimbestiga po sila sa Kongreso. Magkakasama po yan. Nahandun din po sila Chua, sila Abante. Hindi po ba? Na sinasabi rin po na napakalalaki pong pera din at bumabaha rin po ng pera ng flood control. Umano, mga kababayan. Ayan. Yan ang mga gigil na gigil kay Vice President. Mga kababayan, wala po sa programa ang mga flood control po ng La Union ay bigla pong kabute na sumingit. Kaya po ang pera ayon po sa balita at ayon po kay Lacson at ayon po kay Mayor Magalong, totoo, may katotohanan po. At napakalaki po ng kinikita po ng mga congressman, mga politiko ng La Union. Ayon po yan kay Mayor Magalong at kay Senator Lacson. Hindi bababa sa 25% ang porsyentuhan. Malinis na malinis. At pwera pa, yung kikitain nila doon po sa binibigay po nilang ayuda kuno. Vote buying. Hindi bababa sa 5,000. Kaya itong mga Pilipino na ito, mga tambay, kayo rin na may kasalanan. Kaya kayo nilulubog o binabaha sa La Union dahil kasalanan nyo rin umano. Komento ko po. Dahil pinag-uubra nyo po na binibili po ang inyong boto. Yung pinambibili ng boto sa inyo, gagamitin pa sa programa kuno. Sa mga proyekto. Kaya nangyayari, walang proyektong nangyayari at karamihan pa ng pera doon sa gagamitin proyekto daw umano
ay naibubulsa pa ng mga demonyo, mga hindot na yan, na mga magnanakaw na politiko umano sa ating bansa. Ganyan po kawawalang hiya ang mga tao na yan. Kaya nga lagi ko po sinasabi, lahat na ng uri ng klase ng hayop umano ay nahandyan na po sa Kongreso. Marami na daw po umano dyan buhaya, marami na rin mga aso, at marami na rin daw po umanong mga baboy. Nahandyan na po. At lahat po ng uri ng klase ng mga magnanakaw na mga politiko umano ay nahandyan na rin daw po umano sa Kongreso. Mga kababayan. Ngayon, ito po, ilang taon po nilang binakbakan ang pamilya Duterte, lalong-lalo ang Vice President. Pilit nilang pinababagsak. Ngayon po, sila po ngayon. Talagang ang karma po talaga ay darating po. Ayan, dumarating na po sa kanila. Sila po ngayon ang laman ng balita ngayon. At grabe po hindi po basta-basta, hindi po 125 million ang pinag-uusapan dito, mga kababayan. Kasi nung sila po, nasa 19 Congress sila po yon at sila rin po yon. Yan, kasama pa rin po siya sa 19 Congress. Mga kababayan, si Ortega, kasama po yan. At gaano na po kalaki ang binabudget po sa flood control. Hindi na po bababa sa 100 sa 1.2. Mahigit 1.2 trillion na po ang nababudget po diyan magmula po 2023, 2024 hanggang 2025. Grabe na po. At yung sinasabi nga po natin, flood control pa lang 'yan. Kaya nga sinasabi ng Vice President, itong mga congressman na ito silipin din kasama ang DPWH, silipin din ang mga iba pang programa ng mga politiko na ito. Ng mga politiko na ito. Katulad po nito, ni Congressman Ortega, hindi lang po flood control ang proyekto nila. Marami pa. At dapat din masilip kung gaano karaming 25% pataas ang nakukuha nilang kickback o komisyon itong mga tao na ito. Hindi po ba mga kabayan? Ngayon, ano kaya ngayon ang masasabi ng mga hindot na ito? Sa bagay, sanay na po yan. Sanay na po yan umano. Makakapal na po mga pagmumukha na yan, mga yan. Makakapal na po mga pagmumukha ng mga damuho na yan umano. Makakapal na po. Hindi na po tatablan na kahihiyan yung mga yan. Sanay na po. At ganyan din po yata ang katalagang trabaho nila. Kaya po sila pumasok sa politika dahil sila po'y makakapal na mismo umano. Yan po mga kababayan, bumuhos ng baha at bumuhos naman ng pera sa mga politiko. Bumuhos ng pagbaha sa Pilipinas katulad ng La Union, pero bumuhos din naman po ng biyaya at isang damukal na pera sa mga politiko umano sa La Union. Nakita niyo po ang pagkakaiba? Yung mga Pilipino binabaha, pero yung mga politiko hindi po binabaha ng tubig. Pera po ang bumabaha sa kanila. Unbelievable. Hindi pa kayo tamaan ng kulog at kidlat umano. Kung nagpaparusa lang ang kidlat at kulog, mga kabayan, napakarami ng mga politiko na nagsibual. Kung nagpaparusa lang naman. Hindi naman nagpaparusa hindi sila mabubuwal. Hindi po ba mga kabayan? Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ganon din po sa mga patuloy na nagsusubscribe sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng pang-maintenance, thank you po, pang-kape at pang-gatas, mga kabayan. Shoutout po sa inyo, mga kabayan. Kay Ma'am LB Shermani ng North Miami, Florida, USA. Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina Arcade Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Anijo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershaw ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, at si Bay
Chikchiyoko, Bay Chikchiyoko. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan, na isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, maingatan po siya mga kabayan, lalo-lalo po sa mga nagbabalak o talagang nagpaplano ng kasamaan sa kanya. Maingatan po sana siya. At ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte, maingatan po. At ganun din po ang kanyang buhay at kalakasan ay madugtungan pa po sana. At makabalik na rin po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga tambay sa mga dasal. At tayo rin po ay magdasal na maingatan po tayo at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.